And we are back, Mami. Ayan, ang saya ng kwentuhan kay EJ kanina. Ang saya-saya. Pero ngayon naman, ang guest natin is a very, very special guest natin siya. Sabi nga natin tonight, double the topic, double the fun. Kaya naman, ang susunod ng ating topic is a lot of Filipinos, lalong-lalo na dumarating dito sa Canada, ang very interested dito. Yes. Lalo na yung mga bagong dating, kung paano ba yung proseso, yung mga ganyan. Oo, di kayo mga matagal na dito na gustong mag-upgrade ng sasakyan, di ba? At walang ibang expert pagdating sa mga sasakyan. Yan, huwag na natin patagalin, pakilala mo na, Paolo. Siyempre, mula sa Toyota Henninger, si Cynthia Pineda of Kabayan. Cynthia Pineda. Hello po. Hello. Thank you for having me here. Hello, Miss Cynthia. Kamusta? Eto, okay lang. Ma-beauty pa rin. I know, Totoo right? naman yan. Totoo naman At yan. maraming salamat dahil sinusuportahan mo rin ang Eto na nga, Mars. Of course. Yes. Yung mga ganitong klaseng mga podcast na may importanteng mga tinatalakay, I always support them. Yeah. At saka Yes. matagal nang sumusuporta sa Filipino community Yes si Miss po. Cynthia Pineda. So maraming salamat sa iyong suporta at mahal na mahal ka ng Eto na nga, Mars. Yes, Thank syempre. you. Isa sa mga sponsors Yes, natin yun na yes. talaga naniniwala sa atin, di Of ba? course. Umpisahin na natin, Miss Cynthia, ang usapang sasakyan. Dahil gusto natin pag-usapan ang mga iba't ibang sasakyan. Pero nataalala ko, maybe a year or 2 years ago, parang merong shortage, parang ang hirap humanap ng sasakyan. Ano bang nangyari at totoo bang, anong nangyari dun? Bakit nagkaroon parang ng shortage ng sasakyan? Actually, ang automotive industry ay nagkaroon ng global supply problem. So, naging dahilan ito para maging yung in-order o binibili ng mga tao ay nadidelay at hindi dumarating sa tamang estimated time of arrival nila. Pero, we at Henninger Toyota, we remain very strong to our commitment to serve our community and our customers. So, nangyari ito sa buong mundo, ha? Yes. Pero yung Toyota Henninger, antibay. Yes. Hindi, yun nga sana ang itatanong ko. Hindi ba naka-apekto sa inyo yun? Kasi syempre, papaano kayo magbebenta kung wala naman kayong ibebenta? Oo. Diba? Marami nga nagtatanong, paano kayo kumikita? Wala kayong binibenta. Yeah. Ayun nga. O papaano kayo nakasurvive ng mga panahon? Lahat ng automotive company that time is talagang nag-struggle kami. Malaking problema yon. Pero at the end of the day, sa Henninger Toyota, ginagawa namin ang lahat para ma-order agad yung sasakyan ng customers. And we are very grateful and very thankful sa mga customers namin for their understanding and patience. Pero if I'm not mistaken, ang ang dahilan bakit sinasabi na yung mga microchip daw sa mga sasakyan noon, di ba? Microchips, yeah. Yung mga Doon microchips, nagsimula. di ba? Kasi walang supply ng microchips sa mga sasakyan. Kaya, So nagsimula yan to yung nag-COVID tayo, di ba? Then nagkaroon ng mga yung sa production, nagka-shortage ng mga parts. Pero yung sale kasi ng Toyota continuous. Hindi tumitigil yung mga buyers ng Toyota. So, pag-usapan naman natin halimbawa sa Toyota Henninger. Kasi syempre, ang asawa ko mahilig eh. Kasi bibilan ng asawa ko yung anak ko. Oo nga. So, nagbabrowse-browse sila mag-ama na yan. Nangyayari ba na, kunyari, gusto namin sa inyo bumili? Since siyempre, kakilala namin ikaw, Tapos, pagpunta namin sa inyo, ay, hindi po available yung ganyan sasakyan dito sa namin. May mga ilang buwan ang iintayin kung halimbawang gusto namin yung ganun sasakyan para ma-purchase sa nyo. Depende sa model. So right now, I am very excited to announce na meron kaming more than 40 plus na in-stock unit. oh wow. Yes. Dati, let's say Highlander, waiting time is 6 months. Oo, ang hirap humanap ng Highlander naman. Oo, nung natatandaan ko nun. Naghanap siya? Naghanap ako Highlander, mama. Parang used car ang inano ko sa kanya kasi that time, wala kaming in-stock unit. Pero ngayon, meron kami. So, parang it's getting better na. That's right. Sige, pag-usapan naman natin yung mga kasi marami dito sa atin sa mga bagong dating sa Canada. Siyempre hindi naman na iba yung sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, basta't may pera ka, at may pang-cash ka, pwede kang bumili ng sasakyan. Depende sa Pilipinas, may sasakyan walang parking. Ayun lang. Yun lang. Di ba? Sa Pilipinas, mga sasakyan, kanya-kanyang parking sa kalsada.
yun nga, paano ba ang sistema ng pagbili rito ng kunyari, bagong dating ka. PR. Yeah. Hinahanapan din ba yan ng credit score? Yes, of course. So, bali, dahil may customer din ako, sasabihin, marami naman akong pang down payment. Okay. Okay? So ngayon, kung ifa-finance mo yung the rest ng amount nung binibili mo sa sasakyan, ang mangyayari, i-double check or i-credit check ang customers. Oh. So ngayon, kung wala kang credit score or credit history dito sa Canada, hindi ka makakakuha ng car loan. Yeah. May sasakyan, pero hindi ka ma-approve. Ng loan. Or mataas yung interest minsan, di ba? Hindi man... Depende yon, yung interest rate. Depende lahat sa credit mo yung interest rate. Halimbawa, example, may utang pa may hindi pa kami full paid sa sasakyan namin. Nangyayari ba yun na hindi ka na-approve kasi may utang pa kayo na sasakyan niyo, ganun? Kung papalitan mo, kung iti-trade in mo? No, hindi ko iti-trade. Magdadagdag lang ako ng isa pang sasakyan. Meron namang instances na ma-approve ka naman as long na may good credit standing ka naman. Tsaka kaya na sweldo. Okay. So, ang question ko na ngayon, for example, sa kanila, family of 5, tingin mo ba a car is a necessity? Halimbawa ako, 2 lang kami mag-asawa, tsaka isang aso. Para sa sitwasyon naming magkahiwalay, is car a necessity or is it a luxury? For me, it's essential or necessity. Okay. Kasi Canada is a big country, di ba? So not all towns, city, rural areas has this public transport. Di ba? Tapos second, Canada has experiences a different weather conditions such as snowfall, freezing temperature, tsaka yung snowy road. Totoo yan, mama. Nahila kasi wala po akong lisensya. Pero ang dami nila sasakyan. pero naranasan ko po yan, yung nasa bus stop ka, nangangatog ka. Kasi di ba pag winter, lalo na dito sa Calgary, pag winter, mama, ang bus delayed din. Correct. Hindi ba? So, naranasan ko mama yung mga, hindi mo alam kung mamamatay ka na sa hypothermia, kaya hihintay dun sa bus o ano. Kaya importante nga talaga ng sasakyan. Oo, totoo yan. Kaya nga kapag may sasakyan ng isang tao, madali na sa kanya yung mobility and independence to navigate this challenging weather condition. Okay. Tsaka pag sa trabaho, especially sa trabaho di ba, yung access mo sa trabaho, mas madali. Pag meron kang sasakyan, 'di ba, hindi ka malilate. Correct. Unless talagang tinanghali ka. Yes. Tsaka Paolo, many Canadians are relying to their cars to commute to work. And especially in the regions where jobs are not really accessible with the transit or public transit. Kaya kailangan talaga yung mga sasakyan. Dahil dito, madami dito industrial area. Tama yun, Miss Cynthia. Yeah. Marami mga industrial area dito na mahirap marating ng bus tsaka ng tren. Yeah, tapos pag nalagpasan ka na, maghihintay ka pa ng isang oras. Maghintay ka hanggang bukas. Na-experience ko dati yan nung nasa Montreal pa ako. So nag-work ako doon sa warehouse. Then, tumatakbo ako, ang lamig-lamig, naiwan ako ng bus. Then, tumayo lang ako doon ng lamig-lamig. So, ayan, ako total, nandito na si Miss Cynthia Pineda. Parang gusto ko na mag-inquire agad. Parang free consultation ba to? Of course. Yeah, marami naman ako free consultation. Makikita nyo live on air paano consultation. Hindi, kasi nga, di ba, balak nga namin kumuha para sa anak ko. Kaya lang, gusto kong bigyan ng responsibilidad yung anak ko. May pagkakataon ba na ma-approve ang minimum wage earner yung anak ko? Halimbawa lang, yung anak ko sa kanya ko ipapangalan. Siya ang kukuha ng financing. Na-approve ba yung mga ganyang mga bata? 18 years old, na minimum wage earner lang, ganun. Again, it's all depends. Kung wala pa siyang credit history. Kaya simulan mo na, ikuha mo ng credit. So, kung halimbawa gusto ko siya, dapat ako. Yes. Kung wala pa siyang naumpisan, let's say, wala pa siyang credit card now. Hindi. Yeah. So definitely, normally, kailangan niya ng cosigner.
Ako pa Miss Cynthia, may question ako. Yeah, sure. Estudyante. Halimbawa, yung anak niya, example natin ulit yung anak niya. For somebody like Adam who's fresh sa high school, gustong unang sasakyan, anong sasakyan ang masasuggest mo sa inyong ang lifestyle niya, like let's say, ang lifestyle niya, trabaho, eskwela, bahay. Anong maisasuggest mo na Toyota? Yung mga small sedan. Yung mga Corolla sedan or Corolla hatchback. Kasi pinakamura sila. Pero is it safe? Kasi isa yan sa mga dinadahilan namin ng daddy niya na wag siya mag-sedan. Kasi 'di ba, natatakot kami ng daddy niya kasi parang feeling ko mas safer sa snow, madulas, mas safer yung mga SUV, mga ganyan. Totoo naman po 'yun. Mas maganda kanina nag-vlog nga ako. Sabi ko nga kung ang pinagpipilian is between the Corolla sedan, pinakita ko doon yung Corolla Cross na all-wheel drive. Kasi mas suggest ko yung all-wheel drive, lalo na kung bata yung nagda-drive. Para sa snow. Oo, para sa winter time, di ba? Okay. Mas maganda kasi yung all-wheel drive kesa sa front-wheel drive. However, maganda din, okay naman din yung front-wheel drive kasi mas mura sila. Then magwi-winter tires ka na lang. Oo, yan, very important. Tsaka alam mo, sa totoo lang talaga, yung Toyota, they last forever, ha? Oo nga. So, yan ang, kahit yung asawa ko, yan ang niya, kaya gusto niya nga ng Toyota kasi. Naglalast sila ng matagal. Oo, matibay yung Toyota, hindi pa. Pang family naman, family car. Family of 6. Yeah, family of 6. Ano naman ang i-recommend mong sasakyan para sa amin na family of 6? So, since meron kayong malaki, di ba? So, meron kaming mga bago ngayon na model. Ito yung mga 2024 Grand Highlander. Ay, parang maganda na. Grande. Ang ganda talaga. Grand Maganda. Highlander. Nakita ko Hindi ko talaga. ba nakikita? Oo, mas malaki sila sa Highlander. Although yung Highlander pwede sila. Yun nga lang, yung Grand Highlander, very impressive yung size nila. Yung third row, mas malaki. So, hindi mahihirapan. 8-seater. Yeah. 8 or 7 meron. Masasama niyo ako. Ampun namin to eh. Hindi ako nagdadrive. Lagi ko nakikisabay sa kanya. Okay. Para naman kay Paulo. Na hindi nagdadrive. Na hindi nagdadrive. Hindi, para sa family niya, may aso siya. Hindi sila ng asawa niya. Tatlo kami. Ano naman ang pwede mo sa kanyang i-ano? Yung kung mahilig siya sa sports car, meron kaming GR Corolla. Actually, nakita ko yun. Di ba? Nakita ko sa block sa lot nila yung yung blue. Maganda nga, mama. Nakakalalaki. Pwede din naman yung mga Babae, RAV4, mga truck, gano'n. Truck. Yeah. Parang gusto Tacoma. ko yun. Parang gusto ko yung truck. Sino, halimbawa naman gusto nang pumunta, may mga nanonood dito, ay parang impress ako doon sa mga kinukwento ni Miss Cynthia Pineda. Yes. Gano'n na. So saan kanila pwedeng matawagan? Sino ang pwede nilang kontakin kapag pumunta sila ng Toyota Henninger? Pwede nila akong i-message dun sa Kabayan Cynthia Pineda at Henninger Toyota. Ngayon, kung hindi nila ako makontak doon, may Google search naman din ako. Yes. Tapos, dito pina-flash din natin dito sa screen at pina-flash natin every time dito sa screen. So, makukuha nyo talaga yung impormasyon tungkol kay Miss Cynthia Pineda. And then, aside from that, Paulo, sa mga nanonood dito ng Mars at nag-decide kayo na kumuha ng sasakyan kay Miss Cynthia Pineda, huwag nyo naman kalimutan banggitin na galing kayo sa ng Mars para may referral fee. Totoo din naman. Yung referral. Hindi, bukod sa referral fee. Alam mo ba, pag nagpunta ka dyan, may ang sarap ng kape. Hindi ako nakabili, pero nakikape ako. May 5,000 cashback. Ano yun? Ay, ito nga. Explain mo nga yung Explain mo, Miss Cynthia, ano yung mga promo niyo dyan? Actually, ayoko na sanang magsalita about cashback. Ito yung minsan nakaka-mislead sa mga customers. Kasi may mga nag-a-advertise na cashback, mga 15,000 or 10,000. So just to let the people know na ang cashback, hindi po siya free money. Okay. Hindi So, siya- anong tamang explanation dyan sa cashback na yan? Parang hindi kasi namin pinopromote yung cashback sa Henninger Toyota. Kasi nakakadagdag lang Ng confusion sa mga... tsaka nakakadagdag ng utang yon. See, ang ganda yung mga kiniklear ng ganyan. Pero meron kayong promo on selected models and Yes. ano yung promo ninyo, Miss Cynthia? Yes, excited ako kasi dahil marami na kaming Tundra ngayon, on selected models ng Tundra, mayroon kaming discount na 5,774 on select models. 5,700. Yeah.
Tsaka maganda yung Tundra, ang laki nun. Ang ganda yung truck na Tundra. Pang Calgary talaga yung Tundra, ha? Yeah. Maganda. Ayun. Oy. So bukod pa sa ano ba yung tawag doon? Yung discount ba? Discount. Discount. Ano pa yung mga promo ngayon ng Toyota Henninger na pwede mong i-ano sa kanila? Tumbler. Wala ba? Meron. So kami kasi sa Henninger Toyota, we also offer the lifetime oil change. Then nag-offer din kami ng lifetime powertrain. Ano yung powertrain? Sorry. Yung engine and transmission. Ano mo, malaking tulong yun, ha? Kasi ang maintenance, ang mahal-mahal, ha? Minsan, di ba? So, malaking tulong na rin yun. Oo. Kasi kami sa sasakyan din namin, meron kaming ilang taon na din na free maintenance kami. So nag-o-offer din Nag-offer din kami. Although we know naman na Toyota is very reliable. Tapos, ito pinaglalaban ko talaga sa mga buyers ito. Choose Toyota kasi why? Yung first, yung reliability nila. Talagang ano na yan, tested na sila. Pangalawa, yung maintenance cost. Napakamura ng maintenance cost nila. 3, ang pinaka-importante, yung resale value nila. Yes, that's right. Actually, napaka-importante yan, lalo sa mga tao dito. Ano yung flip ng sasakyan, di ba? Uso dito yan yung nag-flip ng sasakyan. Kaya yung resale value is very important. Wow. Napaka-importante kasi maganda naman yung mga ibang brand, don't get me wrong. Yeah. Pero iba kasi yung Toyota talaga. Ayun, Tumbler, ang ganda. Yes. May dala ako sa inyo. Yan ang gusto namin. Yan ang gusto namin dito yung senior sa show. Yung mga pa-free. Yes! Gusto nyo bang bigay ko na? Yay! Mga buraot. Mga buraot. Ang babo ng kaligayahan natin. Mababa po talaga. Ay, ang ganda. Kami na happy Maganda. talaga kami. Dapat gamitin nyo yan, ha? Of course. Buksan natin, Paulo. Ito, importante ito at snow ng snow. Kaya, Pang ganon. Ay, pangkaskas ng snow. Oo, brush, hindi yeah. pang brush ng buhok. Ano pa? Ay, may bonnet. Yung bonnet. Paulo. Ay, ako mahilig ako mag-bonnet. Nagkikita-kita, nagbo-bonnet Ay, ka. Dalang perfect ko nga sa siya akin ng yan. bonnet. Gagamitin ko talaga. Perfect sa akin yan. Magugulo yung beauty Ano, mo, Miss Mami inaw na. Grace. Gagamitin ko na. Wow, bagay. Dali mo sa Las Vegas yan, ha? Dadalhin ko. Sige. Ay, meron ka pa. Oo. Yeah, tumbler. Pula. Ay, Gusto pula mo din pareho. pula ba ito pa? Pula Hindi, pareho. yung isa silver, yung isa black. Ah. Walang Ano red. gusto mo? Bagay sa Hindi inyo. kahit anong kulay, ikaw na mamimi. Mabura. Talaga, nagsushow. May cover yan, ha? Gusto mo yung nagsushow. Ayaw pa ako. Nag-unboxing. Nag-unboxing. Kasi, Ayan. alam mo na tayo, pag nakakuha tayo ng libre. Yeah. Lalo na ganito kagagandang mga items eh. Happy tayo. Pag So may cover yung tumbler nyo kung malamig at mainit. Oh, Ay, I may see. ganon. I love it. Kasi nga kanina nag-drive-thru kami sa Ay, ito na gagamitin natin pag nag-show tayo. Correct. Oo. Oh, ito gagamitin natin. Alisin mo muna to pag Habang sponsor natin sila, ito gagamitin natin. Pag hindi na tayo in-sponsoran, hindi na natin gagamitin. paano yan kung forever? Forever. naman? Oh, natin on air yan ah. Yay! I love it. I love you, Yan, Miss Cynthia yan. talaga. Ayan na Iba talaga si gagamitin Miss natin, Cynthia Pineda. Tingnan mo naman, Yeah. mama. Tamang-tama magkaiba yung kulay ng No, but ano nyo. seriously though, like, in all seriousness, ako naniniwala po talaga ako 100% that Toyota is a really, really good brand. Eh, walang eme yun, ha? Walang... Kahit asawa ko din, sabi Di niya. ba? Talagang Toyota... Ano ginagawa ko? Di ba? Yeah. Di ba? Pero, so yun. Kami po naniniwala. And what makes the difference is your service. Yan, yung serbisyo ni Miss Cynthia Pineda. That makes the difference. Kasi maraming Toyota. Pero the Toyota Henninger service and Miss Cynthia, talagang sure ball ako dyan. Kasi ako nag-inquire ako eh. Hindi naman ako bumili, di ba? Pero hindi ako nakabili. Paano mo na sa'yo maganda, hindi ka nga nabigyan ng Highlander? Hindi nga ako nakabili. Hindi ka nakabili. Pero inasikaso niya kami kahit na wala dun, di ba? Inasikaso niya kami ng maayos. Yung pinsan ko, inasikaso niya ng maayos. Ang mahalaga, pinagkapi ka. Tsaka yun, hindi pa yung sabihin, hindi kanya lang basta bibentahan. Sisiguraduhin niya na tama para sa'yo yung produkto. Oo, hindi kasi ako ganun ka-pusi sa mga customer na hindi pa sila ready. Yes. So I'm here to pre-consultation talaga. Then at the end of the day, babalikan ka naman ng customer kung talagang gusto ka Yes. ng transaction. Yes. And I appreciate that. I appreciated yung warmth na binigay mo sa akin at sa pamilya ko na nagpunta kami. Thank you. And aside from that, ang promotion naman kasi manggagaling yan sa magandang serbisyo eh. Yes. Kahit gaanong kaganda mo i-promote yung sarili mo, kung mismo mga kliyente mo ang magsasabi sa'yo na, ay, hindi maganda makatransaksyon yan si Cynthia Pineda, Oo, di ba? wala kang Oo. magkakano. Ibig sabihin, maraming bumabalik Oo. sa'yo. Ibig sabihin, maganda yung transaction mo. Totoo.
Siguro totoo kasi 99.9 ng aking customer are coming from repeat tsaka referrals. I love that. Lalo na sa mga Filipino community, maraming salamat. Yeah. Mga supporters. Yes, hello po Yeah. sa mga wag po muna kayong dumiretso. Correct. Mabanggitin niyo po. Banggitin niyo po, lagi niyong babanggitin. Narinig po namin kayo, Miss Cynthia, sa Eto Na Nga, Mars. Miss Cynthia, thank you for coming to our show tonight. Salamat sa pagbabahagi ng iyong magandang balita. Thank you, Den. Thank you, Miss Cynthia. Maraming Salamat. salamat. Huwag ka sana magsawang sumuporta sa ating komunidad. Yes. Hindi ako magsasawa. Thank you, Miss Cynthia.